Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banal na hapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aari sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aari sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkulob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa digayang pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na Pinto ang Maganda, ay may isang lalaking pinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin ka nga siya at sa pag-asang siya lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo sa ngalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at buong buko ng lalaking ito'y napatukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nanggila sila nang makilala niyang siya'y ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo,
Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa, dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito ay nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ay ating ang Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sangsinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako laging nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alin mo, poon nakikinig ako sa Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layo tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumingin silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang halik Cleopas, kailamang po yatang dayuhan sa Jerusalem na hindi pa nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari doon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sarapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang hatulang mamatay at siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasa naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasama namin. Maagang maaga raw sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ng kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila kung hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama nga si Jesus sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa apag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos.
Saka pinaghati-hati ibinigay sa kanila, nabuksan ang kanilang paningin at nawala, at nawikan nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem, naratan nilang nagkakatipon ng 11 at iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating pong unang pagbasa mula po sa Gawa ng mga Apostol, ay ating natunghen dito ang pagtatagpo ni Pedro at ni Juan sa isang lumpo. Ito yung natuturing na pinakaunang milagro na nagawa ni Pedro sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Sa pag-akala po ng lumpo na siya'y pagkakalooban ng pilak o ng limos, ay inaniyahan ni Pedro ang lumpong ito na tumingin sa kanya at saka tumindig. At iti binigyan si Pedro na sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ikaw ay tumayo. At yun nga ang nangyari. Mga kapatid, sa ating buhay, hindi man ho tayo may tuturing na mga lumpo physically. Kasi di ba ang lumpo hindi talaga nakakalakad. Pero may mga sitwasyon sa ating buhay na maaari nating may turing ang ating mga sarili na mga lumpo. Hindi makatayo ng maayos sa katatayuan natin sa ating buhay. At ano mga pinagmumulan ng pagiging lumpo, sanhi na pagiging lumpo natin? Maaring ang kasalanang nagawa natin, maaring ang mga masasakit na nakaraan na naging bahagi ng ating buhay, maaring ang mga takot na meron ang bawat isa sa atin, at marami pang iba. At kapag iyan ang nararanasan natin, tinabagang hindi tayo makatayo, makakilos ng maayos. Isama na rin po natin dito yung karanasan po ng dalawang alagad na naglalakad sa Ebanghelyo patungo po sa Emmaus. Bagamat sila po ay hindi kasama dun sa 12 alagad ng Panginoon, pero sila'y nakasama na rin ng Panginoon. Ang isa nga po'y pangalan Cleopas, ang isa hindi po pinangalanan. Nakita nila si Jesus, pero di nila agad nakilala. Pero nung naging sanhi na hindi nila pagkakakilala sa ating Panginoon, sayo sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, maraming dahilan. Isa dito ay dahil sa sobrang lungkot nila, kumbaga, dala na emosyon, hindi nila kagad na-recognize ang ating Panginoon. O dili kaya may nagsasabi dahil ito'y palubog na ng araw. At dahil palubog ang araw, para nasarapan nila ang araw, nung pagkakataong iyon, kaya nung tumingin sila sa Panginoon, dahil nakarap ang Panginoon sa kanila, nakatalikod si Jesus sa palubog na araw, hindi kagad nila nakilala ang ating Panginoon. Pero dito, isa pang dahilan kung ba't daw din nila nakilala ng Panginoon dahil sa kakulangan nila sa pananampalataya. Paano? Kasi nung tinanong sila ni Jesus, ano ba nangyari? Piniliwanag nila kung ano nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Pero meron silang binanggit sa bahagi ng Ebanghelyo na para bagang nagpapaywating na kanilang kakulangan. At alin po yun? Yung sinabi nila na siya pa naman ang inaasa naming magpapalaya sa Jerusalem. Siya pa naman ang inaakala naming magpapalaya sa Jerusalem. Kumbaga, yung karanasan nilang iyon ay na dun sa malamang nasaksihan nila o nadinig nila sa mga nangyari sa ating Panginoon ay
para bagang nagdulot sa kanila ng takot, nagdulot sa kanila ng agam-agam, nagdulot sa kanila ng kawalan ng pagtitiwala ng pagkakataong iyon sa ating Panginoon. Dahil hindi nahadlangan ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na ito. Kaya maituturing din natin na nagiging sanhi ng ating pagiging lumpos sa ating buhay, yung may mga pagkakataon na nagkukulang tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung kaya sa gitna ng lahat ng mga ito, mahalaga na merong tumulong sa atin para makatayo at muli ay makalakad ng maayos bilang mga alagad ng ating Panginoon. Obserbahan niyo po, o kung karamihan naman sa atin dito ay nakaranasan na mag-alaga ng isang bata. Hindi ho ba? Yung bata, siguro wala pang 1 taon, nagsisimula na yung matutong maglakad. Pero, makapaglalakad po ba yan ng nag-iisa? Hindi ho ba? Anong ginagawa ng isang magulang? Itinatayo pa yan. Tapos hahawakan yung kamay ng bata, tapos tuturuan na, ito hakbang mo, hakbang. So ganyan yung mangyayari sa bata siguro sa loob ng ilang linggo. Hanggang sa unti-unti, ang gagawin isang nanay, isang tatay ay kapag nakita niyang malakas sa yung tuhod, malakas sa yung paa, pag naitayo ito, hahawakan sa mandali at kapag nakita na naglalakad, meron ng mga baby steps kung tawagin natin, ay saka unti-unti itong bibitawan. At kapag ito'y unti-unting binibitawan at tumalakad, hahayaan ng magulang. Pero kapag makikita ng magulang na babagsak ito, anong gagawin? Sasaluhin agad. Pero minsan naman, hinahayaan ng magulang na bumagsak. Hindi dahil sa walang pakialam yung magulang, kundi hinahayaan ng isang magulang na bumagsak. Bakit? Dahil tuturuan niya yung bata na, tayo ka, kaya mo yan. So ganun yung lahat tayo dumaan sa ganyang mga sitwasyon dahil lahat tayo naging mga sanggol na nagsimulang matutong maglakad. So parang ganyan yung karanasan natin ng pagiging lumpos sa ating buhay. Kinakailangan nating may tumulong sa atin para makatayo muli at magsimulang maglakad. Kayon, sa Ebanghelyo, balikan po natin, paano nila nakilala ang ating Panginoon? Sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay at gayon din sa pamamagitan ng pagpapaliwanag kung ano mang nasa saad sa banal na kasulatan tungkol sa ating Panginoon. At saan natin yan nararanasan? Sa bawat pagdiriwang ng banal na misa sa ating simbahan. Kung kaya't para sa atin, ang bawat pagdiriwang ng banal na misa, ang simbahan, nagpapaalala sa atin tungkol sa presensya ng ating Panginoon, ang siyang tumutulong sa atin upang yung takot ay mapagtagumpayan, yung nakaraan nating hindi maganda, na minsan ay hindi tayo maka-let go, hindi tayo maka-move on, ay tumutulong din ang simbahan. Yung mga kasalanan na nagawa natin na tumatanikala sa atin, nandyan ang sakramento ng kumpisal, kung sa tinatanggap natin ang pagkapatawad ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay may mga pagkakataong nagiging lumpo, hindi makalakad, hindi makatayo ng maayos, hindi makakilos ng maayos, may mga pamamaraan ng Diyos kung saan tayo tinutulungan upang tayo ay mapanumbalik muli niya sa ating katatayuan, sa ating kakayanan na tumayo, sumunod at manyalig at
sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Siguro hindi lamang tayo, kundi maging ating kapwa, maging instrumento tayo ng Diyos upang sila, yung mga tao na maaaring kakilala natin o hindi man kakilala, na alam nating lumpo, dulot ng kasalanan, kapighatian, takot, ay maakay natin, matulungan natin na lumapit, bumalik sa simbahan at pagsimula muling ituon ang kanilang mata, ang kanilang isip at puso sa ating Panginoon. Amen. Sa pag-aalaala natin kung paano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati ng tinapay sa daan tutungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagkapahalaga sa muling na buhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ating itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa magitan ng kanilang buhay na banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At tinawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit si Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit naway pagalingin at palakasin ang kanilang pagtanggap sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao na may magtamasa ng kaganapan ng buhay, sa piling ni Kristo muling nabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin na iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Tuhin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, daghin.
Ang lahat tatalikdan ko. Manalangin kay mga kapatido, pangampagahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain na sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buong naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo nga ipinagdiriwang ang paggaya ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay nagaya ng sariling buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatay namin kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pagkas at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig, kesa ni Francisco naming Papa, at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at inayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pininanabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Isewdi po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na yung anak ang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong patuloy na pinapahayag na si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Purihin po natin ang ating Panginoon. Purit pasalamatan